Hello guys, magandang araw po. Welcome back po dito sa aking channel for today's video. Dahil maiba naman tayo, magbibigay naman ako ng aking honest review kay Muka Muka. Kilala niyo ba si Muka Muka? I-share ko po siya dito sa inyo. Bigay ko po yung aking full experience sa kanya, and then yung mga paano ko nag-apply. Papakita ko rin po sa inyo kung maganda ba siya o hindi. Basta full honest review lang po yung sasabihin ko dito. Hindi po to sponsored video, kaya wala po tayong ano dito. Basta lahat ng sasabihin ko dito, kung may bala kayo or gusto nyo siyang i-avail, panuorin nyo po muna ang video na to para hindi kayo magsisi. Pero bago pa po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa akin channel, please pa-subscribe naman po sa channel, like and share po ng video na to. So yun po, maraming salamat. Yun na nga, nakita ko si Muka Muka nitong January sa Facebook ads. Doon siya nakita, kaya scroll, nakita ko si Muka Muka. And then, dati ko na siyang naririnig, pero hindi ako, parang wala lang. Itong January, hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko na sinubukan ko talaga mag-sign up sa kanya. At nagulat ako guys, kasi ang laki niya magbigay ng offer, tapos buo mo rin makukuha. Pero guys, huwag ka muna magsaya dyan sa buo mo makukuha. Panuorin mo muna to kung ayaw mo magsisi. Kasi sinubukan ko talaga siya at ipapakita ko sa inyo. So ayan. Ayan si Muka Muka. Ayan oh. Yan. No. Download mo lang siya kung gusto mo magsubukan. Download mo lang siya. Meron siya sa iOS tsaka sa Android. So ako, lahat ng Ola, nandito talaga sa Android. Dito ko lang siya. So noong January, ayan na guys, sinubukan ko siya. At ang laki ng offer niya. Napakabilis lang mag-avail sa kanya ha. Sobrang bilis lang kasi bale, wala pang 5 minutes. Wala pang 5 minutes. Isang valid ID lang. Napakadali. And mag-disburse ng pera, napakabilis lang din. Pero panoorin niyo muna to. Kasi yung pagka-sign up ko sa kanya, nag-sign up ako sa kanya hapon, o gabi, bago ako matulog. Ganun yung mga ginagawa ko pag ano. So gabi ako nag-sign up sa kanya, offer niya sa akin 4K. Okay? Kinabukasan, hindi ko man siya kinuha. Kasi nalalakihan nga, parang lang, hindi ko pa naman siya kailangan, di ba? So kinabukasan, tumaas agad. Nag 9K. Hala, pagkahapon, kinabukasan, naging 10K. So ako naman, syempre, curious ka, gusto mo talagang subukan eh. Kating-kati talaga yung pakiramdam mo, sinubukan ko. Guys, ang taas ng, nagsisi ako nung kinuha ako. Kasi buo mo nga siyang makukuha. Napaka-easy lang ng application sa kanya. Pero guys, ang taas ng interest. Grabe. Meron siyang pa 180 days kuno, meron siyang pa 5 terms, meron pa 7 terms, meron 4 terms. Ako kinuha ko yung 4 terms. Yung pinakaunang pinakaunang in-avail ko. 4 terms ang kinuha ko. Ngayon wala na, bayad na. Kaya i-share ko dito sa inyo. Based sa aking experience, based lang sa akin ha, yung aking in-avail na 10K, mabot ng guys, almost 5K ang tubo. Yun. Sa loob lang yan ng 4 terms lang yan. 15 days. So, bali 2 months, guys. Grabe, 2 months. Grabe, 5,000. Tapos ngayon, ang ayaw ko sa kanya, na katulad ng iba, kung ikaw wala kang control, wala kang limit, as in, go ka lang ng go. Guys, imagine, first payment ko sa kanya, in-offer na ko agad ng another 10K. At ganun ulit ang kanyang interest. Ignore, kasi hindi ko naman siya kailangan talaga. Na-curious lang naman talaga ako sa kanya. Kaya ko siya sinubukan. Nung second payment ko, ginawa na naman ang offer sa akin, naging 18K. So kung matatempt ka talaga na kunin. Pero bago mo yan isipin yung halaga na yan, compute mo muna kung magkano ba yung babayaran mo para hindi ka mabaon.
Kasi kung hindi ka magkwenta-kwenta dyan, naku, mababaon ka sa kanya dahil ang laki talaga ng interest niya. So, nung huli ko ng payment, diba, offer na sa akin, 18K na. Yung last payment ko na, guys, tingnan mo, 26,100 na yung ino-offer sa akin at hindi ko na siya kinuha. Inoff ko na rin yung mga access niya, permission sa phone ko kasi hindi ko naman siya kailangan. Pero dyan lang yan siya. Kasi hindi natin masabi ang panahon kung kakapit ba ako dito. Tingnan mo. Tingnan natin yung 26,100 na to, kung kukunin ko siya, may pa 100% off, may pa discount po siya. May mga ganun. May mga ganun siya. May mga pa discount offer. Pero guys, legit nga ba siya? Registered ba siya sa SEC? Ang sagot po hindi. Nakita ko po yung post ni SEC. Hindi po siya registered sa SEC. At kung nangaharas po ba siya, ako, honestly, sa sarili ko, hindi ko siya na-experience na hinaras. Kasi, advance ako magbayad eh. So, sa kanya kasi 15 days yung payment. So, bali ako, minsan, pagkasahod ko, bayad na yan sila. Yung dalawang payment ng isang buwan, bayad na yan. Hindi ko na siya binoproblema. Kaya, wala siyang problema sa akin. Kaya, hindi rin ako nagka-problema sa kanya. Ganon ako. Kaya, hindi ko naranasan yung mga haras na yan. Pero doon sa page na ng mga harassment na mga victim, guys, maraming nagsasabi talaga na nga-harass siya. Yung tipong papadalhan ka ng demand letter, papadalhan ka ng kabaong dun sa dun sa address mo, yung mga ganun, yung tatawagan yung mga contact mo, yung mga ganun, ipopost ka sa Facebook, yung mga ganun. So, mga ganung tipo, ganung level din siyang mang-harass sa iba. Hindi ko kasi naranasan sa kanya, kaya hindi ko masabi na pero yun yung mga nababasa ko doon sa group na yun. So ngayon papakita ko sa inyo yung magiging payment niya sa 26,100, guys. Tingnan mo, my God, every 15 days ka magbabayad sa kanya ng 6, 9, 10. Ang magiging per 15 days, 10,391.50. Imagine, 5 terms. So, ibig sabihin sa loob ng 5 hulog mo, aabot ng 50,000 yung loan mo na 26,100. Higit pa. Di ba? Kalahati. Di ba? Kung mag-loan ka ng 26,100, tapos pagkatapos mo ng 5 terms, magiging 50,000. Come on, ang laki. Ang laki, halos kalahati. Nahiya pa siya, hindi pa ginawang kalahati. Di ba? Kasi 26,000 tapos 50,000 ang balik. Ayan walang filter. Sabihin ko, ito ko sa inyo. Kaya kung maglo-loan kayo dito, pag-isipan nyo po ng maraming beses dahil napakabigat po nito. Sa loob ng isang buwan, 20,000, ibig sabihin yung sahod ko doon lang napunta. Sa kanya na lang napunta ang sahod ko buwan-buwan. So, hindi talaga siya. Isipin, makakatulong lang siya ng short term, pero in the long run, habang nagbabayad kayo, mababaon kayo sa kanya. Ang isa pa sa kanya, tuwing magbayad ka, offeran ka. Babayad ka, offeran ka. Ganun ulit ang interest. Lalo ka mababaon. Diyos ko dahil. Hindi ito nakakatulong. Talaga sa totoo lang. Pero, desisyon nyo pa rin po yan. Basta sinishare ko lang po dito. Bago nyo po subukan. Hindi talaga siya. Hindi maganda. Kung i-7 terms ko, kunyari o ganyan, isi-7 terms ko siya. Tuwing 15 days, ang babayaran ko is 4, 6, 7. 7,391.50. Oh. Diba? Ang laki pa rin. Malaki pa rin yan. Sa loob ng isang buwan, di 15 pa rin yan. Wali. Malulubog ka dito. At imagine, 7 mo siya nababayaran. 7 terms. Wala. Kahit nasabihin mo pa napaka-easy, galante niya, kaya malaki man siya magbigay ng
kahit nasabihin mo pang galante siya, dahil napakalaki niya magbigay ng offer, hindi pa rin talaga to. Hindi pa rin talaga siya dapat na susubukan. Hindi mo talaga siya dapat i-avail. Depende na lang sa'yo kung kailangan mo talaga. Kasi in fairness naman sa kanya, yun ang ano sa kanya, mabilis lang. Napakabilis lang sa kanya mag-loan. Tapos, bigay agad. Kumbaga, makukuha agad-agad, mapapasok sa account mo. O diba? Ganun naman. Pero, hindi. Kung ako, based sa experience ko, sinishare ko na po sa inyo, kayo na po ang bahala. Kayo na po, kasi kayo naman po ang magbabayad, pero isipin nyo mabuti. Maraming beses isipin nyo. Natulungan nga, yes, natulungan kayo sa present na problema ninyo. Pero habang nagbabayad kayo sa kanya, mababaon kayo sa kanya, bababaon. Promise, ang laki ng tubo. Biro mo, 26,100. Yung balik nun, 50K. Wala. Yang niya sa 1,000, hindi pa sinarado na kalahati talaga yung balik, 'di ba? Pero kung gusto mo talaga, nasa sayo naman 'yan. Pero kung responsible na borrower ka, good payer, marami pang mga app na mas maganda kaysa sa kanya. Kasi ang laki ng difference. Kung ako, meron ako dito mabilis cash, tsaka kay Kashalo. Mas okay sila. Mabilis cash, tsaka kay Kashalo. Yung legit na mabilis cash ha, sa Android, kasi merong mabilis cash sa iOS, hindi po yung legit. Marami nagsasabi, malaki interest sa kanya. And meron akong pang backup si Cashify. Hindi ko pa siya ina-avail. Pero medyo okay siya kaysa kay Muka. So, yun lang ha. Pag nakita nyo siya dyan sa ano nyo, wag nyo muna, panuorin nyo muna yung mga review sa kanya. Panuorin nyo muna tong video na to para hindi kayo magsisi. Ako, magsisisi ako, pero ako, chinaga ko talaga siyang tapusin kasi utang is responsibility eh. Pinasok ko siya, kumbaga, inano ko siya, kaya binayaran ko talaga siya at never again. Never. Diyan na yan siya. Ayoko sa kanya. Pero hindi ko siya, bara ko na siyang i-uninstall. Pero hayaan ko, subukan ko muna. Tingnan ko kung offer ba siya ulit. Kasi first loan lang ako sa kanya eh. Tingnan ko kung tataas pa ba yung offer niya. Kung tataas pa ba yung nagtataas. Kasi maano siya. Diba? Ganun siya. Taasan niya ng taasan. Parang tinitempt ka talaga niya na ano. So, yun lang. Bahala na kayo mag-decide. Bahala na kayo. Nasa sa inyo lang po yan kasi kayo naman po ang magbabayad at depende kanya-kanya naman tayo ng sitwasyon. So, kung kailangan nyo talaga, nasa sa inyo po yun. Kayo naman po ang magbabayad. Pero pag-isipan nyo po talaga ng maraming beses. Maraming beses. Okay? So, guys, yun lang. Kung kayo may mga experience kayo muka-muka na kung ano yung mga naging experience nyo sa kanya, either good or bad, pwede kayo mag-comment dito sa video na to para yung mga viewers natin mapanood nila, mabasa nila kung ano yung mga inyong mga naging experience para alam na nila. 'Di ba? Kung ano mangyayari kapag nag-OD, kung ano mga experience po ninyo. So ganon. Kasi ano siya, madaya, tingnan nyo. Registered ko no siya kay nakalagay dito, registered ko na siya kay SEC, which is hindi siya registered, guys, hindi na. Dati siguro, pero ngayon hindi na. Hindi na siya kasali dun. Kasali na siya sa mga nire-report. So, yun lamang po. So, yun lamang po for today's video. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye! Pag-isipan po talaga muna. Pag-isipan ng maraming beses. Maraming beses. Thank you for watching. Bye!